Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 60 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the Lordship of Christ over all things at ang topic po natin ngayong araw, September 25, 2024 ay Jesus claims all of our possession. At ang scripture po natin ngayong araw ay Psalms 24 verse 1, "The earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it." Sa Tagalog naman po, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito ang sanlibutan at silang narinirahan dito. Teaching number 1, the Lord owns all things. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay, kaya po wala po tayong karapatan na mangangkin ng bagay-bagay at kung tayo naman po ay nakakuha ng isang bagay ay hindi po ito sa atin, kundi pinagkatiwala lang po ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ang teaching number 2 po natin, the Lord's own all the faithful. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos daw po ay hindi lang po lahat ng mga bagay-bagay ang pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos, kundi pati na din po tayong lahat na mga tao sa mundo. Kaya po, pag inaalagaan po natin ang ating sarili, ay ito po ay pag-worship natin sa ating Panginoong Diyos dahil inaalagaan natin ang ating katawan at kaluluwa. It's a form of worship and pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Teaching number 3, the Lord holds all people accountable. Sabi naman po dito na dapat po na maging accountable tayo sa paggamit ng ating mga buhay, ng ating oras at iba pang mga bagay dahil ito po yung paghiram lang sa atin ng ating Panginoong Diyos at ang lahat ng mga ginagawa natin ay pananagutan natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya be accountable. Application number 1, identify the Lord as the supreme owner. Sabi po dito na i-apply daw po natin sa sarili natin na tangkilikin o identify natin ang ating Lord bilang supreme owner like yung mga bagay na meron tayo ngayon katulad ng ating pera o cellphone at kung meron tayo neto ngayon pero ang talagang pagmamayari neto ay ang ating Panginoong Diyos. At application number 2, improve the Lord for no more blessing. Sabi naman po dito na pag tayo daw po ay nag-improve, ay implore sa ating Panginoon Diyos na siya po ang pagmamayari ng lahat, ay hindi po masama manghingi ng mas marami pang blessings na galing sa Kanya, pati na rin po ang pag-provide niya sa atin sa araw-araw na kailangan natin, lalo na po ang bagay na nagpapasaya sa atin. At wala daw pong problema doon dahil gusto daw po iyon ng ating Panginoon Diyos na enjoy natin yung creation niya. At application number 3, improve yourself as a faithful steward. Sabi naman po dito na i-apply daw po natin sa sarili natin na i-improve natin ang ating sarili as a faithful steward of Him o yung taong dapat pinagkakatiwalaan niya na binibigyan pa siya natin o binibigyan niya pa tayo ng marami pang blessings na dahil nga po pinagkakatiwalaan niya po tayo. Discussion, how does the devotion change the way we look at the possession the Lord entrusts to us? Para po sa akin, ang pagde-devotion ko ay nagbago po ako neto sa pamamagitan na may nalaman ko po na ang bagay-bagay na may gusto ng ating Panginoong Diyos na binabago ko sa sarili ko at yung about naman po sa possession na si Lord ay ang nagmamayari ng lahat ay dapat po natin siya pasalamatan dito at ibigay po natin yung hinahanap na pagpapakatiwala ng kanyang mga pagmamayari ng ating Panginoong Diyos na bigyan niya po tayo ng mas marami pang blessing na galing sa Kanya na darating sa Kanya. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.